Samantala, para mapabilis ang pagkamit ng hustisya mula sa anomalya sa flood control projects, tanggapan ng Ombudsman target na hilingin na madagdagan ang mga dibisyon ng Sandigan Bayan na lilitis sa mga kasong may kaugnayan dito. Kaugnay niyan, tiniyak ni Ombudsman Remulla ang proteksyon ni Ko sa oras sa umuwi ito ng bansa. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Matapos maisampa sa Sandigan Bayan ang unang batch na mga kaso kaugnay sa anomalya sa flood control projects, sinabi ng Office of the Ombudsman na simula pa lamang ito. At sa mga susunod na linggo umano ay marami pang makakasuhan kaugnay dito. Inaasahang may mga malalaking pangalan ang makakasuhan kabilang na umano ang ilang mga senador. At dahil sa inaasahang dami ng mga kakasuhan, humihiling ng Ombudsman ng dagdag na dibisyon sa Sandigan Bayan. Ito ay para mapabilis ang proseso at agaran ng may mahatulan. Kaugnay naman sa mga pangalang nabanggit ni dating Congressman Zaldico Ko, sa serye ng mga sangkot sa anomalya, inilahad ni Remulla na kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Pero hindi umano usad ang investigasyon kung hindi uuwi si Ko at hindi susumpaan ang kanyang salaysay. Yes. I think that we have to look at those names. Pero, he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Di ba? Kasi, he's also being accused of a crime. We're gonna set off ang alarm bell. We start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titingnan na natin yung possibility. Hindi naman naniniwala si Ombudsman Remulla na kaya hindi umuwi ng bansa si Ko ay dahil takot siya at may banta sa kanyang buhay. Kalokohan yun. He can buy the best security needed and we can give him protection. Kami pa ba gusto namin may mangyari kahit kanino? Ayaw namin mangyari yan. Iginiit ng Ombudsman na hindi nila pababayaan si Ko at handa silang protektahan ang dating kongresista. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanino pa ibibintang yan? Nangako rin si Remulla na kahit pa ang pagsusot ng body-worn cameras ay gagawin nila para masigurong protektado si Ko. Tiwala naman ang Ombudsman na maglalabas na ng arrest warrant laban kay Ko matapos nang maiakyat ang kanyang kaso sa Sandigan Bayan. At kung mangyari ito, agad na siyang mapauuwi sa bansa. Wala na ngayong pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saan ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in the place where he is, alam mo na yung intelligence report na kung nasaan siya, ang crowdsourcing na yan. Siyam na reklamo na ang kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation at inaasahang sa susunod na linggo ay masasampahan na rin ng kaso ang mga diskaya. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.